So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala meron lang ako konting share sa inyo. Kasi ganito. Kapag nagpalit kayo ng battery o nagtanggal kayo ng negative terminal ng battery, lalo na pag matagal yung kinabit yung negative terminal, magloloko yung minor nyo. Ayun, gumawa ko dati ng video. Ang sabi, nung nag-reset ECU ako, sabi na nag-comment, hindi raw gumana yun, parehas pa rin daw. Ang pinagbasehan ko kasi dito, yan, dyan, sa gauge ako tumitingin eh. Ngayon, dito na ako titingin. Yan, okay? So, papakita ko sa inyo. Ito, nagtanggal ako negative terminal ng battery. Yan. Ano mangyari? Yan. Ayan. Na ako sa inyo. So ayan, start ko yung makina. Ayan. So ayan, nanginginig siya. On ko yung aircon. Tingnan yung nangyayari sa RPM ko. Kita nyo? Naging 480, 490, tas nanginginig yung makina. Okay? So madalas yan nangyayari kapag nagtanggal ka negative terminal ng battery o may ginawa ka tas nagtanggal ka o nagpalit ka ng battery. Pagbalik mo magugulat ka na lang, ba't nanginginig ang makina ko? Ba't ang baba ng RPM ko? Hindi ako tumitingin dito, wag na rito kasi sasabihin nyo, hindi naman wala naman nagbago eh. Dito tayo magbabase para makita yung actual. O yan o. So kitang-kita nyo naman yan, di ba? Ang gagawin ko dito, i-reset ECU ko para mapakita ko sa inyo na magbabago or mag-stabilize yung minor niya, hindi kanya kababa. Okay? Naka-ano ako niya na naka-aircon. Yan, tapos naka-park lang ako. Okay? So gagawin ko, tingnan niyo muna. So 4.4 na yung nababa niyan. Manginig talaga makina niyan. Oh, 4.36 baba, di ba? So yan, nanginginig siya. So ang gagawin ko ngayon, i-relearn ko to, i-reset ECU ko to. Pero ang gagawin ko, tatanggalin ko muna yung negative terminal ng battery pagkat sa loob ng mga 2 minutes, saka ko i-relearn yan. Okay? So tanggalin ko yung negative terminal ng battery ngayon. Yan. Okay. So, tanggalin ko to. Yan. Tagal na yung negative terminal ng battery. Okay? So, gagawin ko, mag-aantay ako ng 2 minutes. So mahigit 2 minutes pwede. Okay, so bago tayo magre-learn, tayo 2 minutes. Sobrahan ko na mga 2.5 ganyan. Antay lang tayo.
Okay, so pwede na siguro yan. So balik ko na yung negative terminal ng battery. Yan, tapos ipitan ko lang ha. Yan, okay lang. Tapos tingnan natin. So balik ko na yung negative terminal ng battery. Yan. Ngayon, i-relearn ko na to. Yeah, reset ECU ko na. Okay, sa pag-reset ECU, switch on ko muna yan. Hindi ko i-start. On position lang yan. On position lang yan mga paps. On. Tapos, antayin ko ng 2 minutes na naka-on position yan. Okay? On. Ayan, yung yung oras. Ayan. So, antay tayo ng 2 minutes. Maganda, 2 minutes may get. Pwede, 2.5. Goods din naman yun. Kahit 3 minutes. Bahala kayo. Okay? So, antay tayo. Antay lang tayo mga paps. I-set up ko na to. Ay hindi, sige mamaya na. Mamaya ko na set up yan. Antayin natin. So ayan, nakaka 2 minutes na ako. 2 minutes may get, okay naman yun, walang problema. So ayan, gagawin ko ngayon, natapakan ko yung gas pedal, naka-floor lang siya. Tatapakan ko na madiin. So pagkatapak ko na madiin, ayan, nakatapak na ako na madiin sa gas pedal. I-off ko yung ignition, okay? So i-off ko to. Off. Yan. Pagkatapos i-off, mag-aantay ako ng 30 seconds habang nakatapak ako sa gas pedal, okay? So yan. Tayo tayo. Pwede nyo sobrahan. Gusto nyo 35 seconds, 40 seconds. Walang problema doon. Okay. So ayan. Ay, pusa, umuulan. Sarado ko muna yung pusang gala. Pusa pala. Yan, napitawan ko na yung gas pedal. Pitawan ko na yung gas pedal. Okay na yan. Tapos, pagkabitaw, na-release ko na nga eh. Mulan kasi eh. Start ko na yung makina. Okay? Yan. So tingnan natin ha. Ito ang discard rito ganito. Hira. Yan. Mata ko sa inyo ha.
Yan. Kung mapapansin nyo, mababa pa rin yan eh. Nakapark ako saka nakapark saka bubuhayin ko aircon, bababa pa yan. Yan. Tayo. Ang gagawin nyo, kung bumaba, hayaan nyo lang siya. Hayaan nyo, patakbuhin nyo lang yung makina ng around 5 to 10 minutes. Yan, o, tingnan mo bumaba pa. Tingnan nyo ang mangyayari dyan maya maya. Papatakbuhin ko lang yan. Paandarin lang. Andarin lang yung makina. Naka-park ako, naka-aircon ako. Yan. 5 to 10 minutes lang mga paps. Pwede nyo tagalan, gusto nyo. Yan lang, naka-idle lang ako. So napansin nyo, tignan nyo nangyari. Tignan nyo nangyari dito. Dito mababa, diba? Tapos ayan, nag-stable na siya dito. Ayan, nag-stable na siya dito. Okay. Naka ano ako naka aircon, tapos naka park. Hindi ko tinatapakan ng accelerator, sabi niya, tinatapakan ko. Hindi ko tinatapakan yan. Diba? Hindi na siya bumababa ng ng 400. Dito. Tingin tayo dito. Yan. Okay, nakita nyo. Kasi doon, sabi nyo, wala namang nagbago eh. Nung dito ako tumingin eh. Ngayon, gagamit tayong scanner para makita natin. Okay, so ayan. Nakikita nyo sa scanner na yung niya, nagbago talaga. Ngayon, eto, yung method na to, syempre, gagana to kapag nagtanggal na kayo negative terminal ng battery o nagpalit kayo ng battery. Pero ibang usapan kapag may problema na yung halimbawa, may misfiring kayo o may problema sa mga map sensor nyo o baka may problema sa fuel lines nyo, ibang usapan na yun. Eto, kumbaga, pag may ginawa lang kayong repair, nagpalit kayo ng spark plug, ignition coil, nagtanggal kayo ng negative terminal ng battery, tipong wala naman kayong ginawang iba, nagtanggal lang talaga kayo, tapos nagloko, eto gagawin nyo. Yan. Okay? So, kitang-kita nyo na yan. Walang wala. Hindi na ako magbabase dito kasi sabi nyo, wala naman nagbago eh. Eh, dito tayo magbabase. Yan. Kita nyo naman. Okay? Sayang, hindi ko mababalik eh. Pero nakita nyo yung pagbabago kanina. Okay? So, paano mga paps? Hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano, itong video na to, nakatulong to in case na kailangan nyo mag-idle relearn or reset ECU ng sasakyan nyo. Okay? So, paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.